Pero sino yung may paninindigan? Sino yung may moral clarity para ipagtanggol ang totoo at kung ano ang meron para sa mga Pilipino at para sa ating bansa? Ang Mindanao ay hindi mga Duterte. Di ba? Opo. Tapos ayoko rin kasi na ma-associate closely ang Mindanao sa isang personalidad na ang daming hinaharap Tama. na kaso. Tama. Gusto kong ipresenta na merong mga leader at mga individual sa Mindanao ang tumatayo sa katotohanan. Nice. Mas gusto ko ang imahe ng Mindanao ay ang Mindanao ay tumatayo sa saligang batas. Tumatayo kung ano ang tama. Regardless of the political pressure na may ang mga Mindanao may paninindigan. Ayaw ko naman continuously na ma-associate ang Mindanao sa isang individual na humaharap ng dami-daming aligasyon. Talaga ba, Adyong? Ano to? Tignan mo nga to, mga kakorupsyonan mo sa lugar mo. Sa bawat proyekto pinupunduhan ng bayan, may kaakibat na tanong, napunta ba ito sa tama? At ramdam ba ito ng taong bayan? Tumaan kami sa Barangay Bubo patungong Katumbafan sa bayan ng Plicapo, Lanao del Sur, isang proyektong solar streetlights na may halagang 50 million na ipina-install sa ilalim ng pamumuno ni Zia Alonto Adjong. Ngunit sa aming pagbisita, iba ang aming nakita. Hindi maayos ang pagkakabit ng ilan sa mga solar lights, may mahahabang bahagi ng kursada na walang ilaw. Daerah sa tapoy. May nabiyatay na nga si. Ang yatid ko? Oy, dia sa siya na nabiyatay. Sira na. Sira. Pero may iba dito where ginagawa ito na sila. Kung 50 million ang halaga ng proyekto, sapat ba ang ganitong kalidad at nasaan ang regular na maintenance? Hindi dito nagtatapos ang aming obserbasyon. Sa Malondo, Wao Road, isang asphalt overlay project na nagtahalaga ng 17.5 million. Sa unang tingin palabang, kapansin-pansin ang lipis ng asphalt. Parang hindi tumutugma sa halagang inilaan. Ganito ba ang itsura ng isang 17.5 million na asphalt overlay? Sa Bumbaran Wao Road, isa pang asphalt overlay project, ngunit ngayon ay may mas malaking pondo, 50 million. Subalit pareho pa rin ang amin nakita, manipis na asphalt, may mga bahagi pang putol, kitang-kita mula sa drone shot ang kakulangan sa kalidad. Sayang ang pondo, sayang ang oportunidad para sa maayos na infrastruktura, at higit sa lahat, sayang ang tiwala ng taong bayan. Congressman Adjong, ano po ang masasabi niyo sa mga proyektong ito? Nasaan ang kalidad na inaasahan na milyong-milyong pisong pondo? Bago tumingin sa iba, baka panahon nang unahin ang sariling baluarte. Dahil ayon sa mga residente, marami ang nagrereklamo at marami ang naghihintay sa kasagutan. Ang pondo ay galing sa bayan. Ang pananagutan ay para sa bayan. Congressman Adjong, Young Guns o Young Guns? Isa sa matinaguriang Young Guns ng Kongreso ay ang Mindanaoan Congressman na si Congressman Zia Alonto Adjong ng Lanao del Sur. Pero tanong na nakararami, ba't ang tahimik ng Congressman sa usaping flood control? Kaya naman, pinuntahan namin ang ilan sa mga proyektong flood control ng kanyang distrito. Ito ang Flood Mitigation Project sa Bumbaran Wao Road, Lanao del Sur. May dike pero di mo malaman ba't ganito ang disenyo. Isang portion lang ang may proteksyon. Sa kabila, wala na. May katabi pang slow protection na lupa at buhanin lang binalot ng parang cellophane. Ang semento naman ng kanal, ang babaw, sayang ang materyales. Sure kami, proyekto ito ni Congressman Adjong. Ang laki kasi ng manatarp. Ito naman ang flood control sa Balatin River ng Wao Lanao del Sur. Makikita na mga materyales ay iniwan lang. May mga partikang di tinapos, delikado kung maabutan ng baha. Sabi pa ng mga residente ay dapat March pa lang tapos na ito. Marso pa na ang judit na. Wala, diretso na. Balatin. Sa malapit din ang boundary ng North Cotabato at Lanao del Sur, sa may tulay na may flood control, 28 million pesos ang bridge at dito ko'y kung kasali ang flood control. Iniwan pero kung titingnan mo ang project details, dapat noong September 2025 ay tapos na.
Delikado pa sa mga motorista dahil hindi semento o bakal ang ginawang harang, lawanit ang ginawang barrier. Tatlo na ito sa mga proyektong flood control sa distrito ni Congressman Adyong na dapat maimbestigahan at masilip. Lahat na ito, ang kontraktor ay Alonto Construction Services, kapilyado ng Congressman. Pati mga netizen dismayado na sa klase ng serbisyo ni Congressman Adyong. Congressman Adyong, di ka daw dapat tumahimik sa isyong flood control kasi pati mga proyektong flood control mo, problemado. Kaya sa mahalaga siya ng proyekto mo, tumaga.